Hindi na lang pinansin ni Madison si Tyler kahit na pinagpapantasyahan niya na rin ito. Ano bang nangyayari sa katawan niya? Mabilis na nagiinit ang katawan niya pagdating kay Tyler. Si Tyler ang first niya, pero bakit parang hinahanap na rin ang katawan niya ang mainit na katawan ni Tyler? Maring ipinikit ni Madison ang mga mata niya pero napamulat din siya sa kanya kunot noong tiningnan si Tyler na mabilis namang umiwas ng tingin sa kanya. Can you please stop? Anas ni Madison kahit na sinisigaw ng katawan niyan ipagpatuloy lang ni Tyler ang ginagawa niya sa ilalim ng tubig. How can I stop even if you're not doing anything? You still seducing me. Nalaki ang mga mata ni Madison nang pumatong na si Tyler sa kanya. Ramdam na ni Madison ang hangin na nagmumula sa paghinga ni Tyler. Napapalunok na lang siya at hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para ipikit niya ang mga mata niya. Napangisi naman si Tyler nang gawin niya ni Madison. Hindi na siya nagsayang ng oras at siniil na ng halik si Madison. Mas lalo nag-init ang katawan ni Madison nang maramdaman niya na ang paghaplos ng mga kamay ni Tyler sa kanya. Hinalikan niya pabalik si Tyler and they started kissing passionately and deeper and deeper. Napaigtad na lang si Madison nang ipasok na ni Tyler ang dila niya sa loob ng bunganga niya. Masyado nang malikot ang mga kamay ni Tyler. Panandali ang napatigil si Tyler sa paghalik niya kay Madison nang hawakan ni Madison ang pribadong parte niya. He can't take this anymore. Inalis niya na sa bathtub si Madison at pinahiga na ito sa malamig na sahig at mabilis siyang pumaibabaw at pinasok ang kanyang pagkalalaki. Bumaon naman ang mga kuko ni Madison sa likod ni Tyler nang maramdaman niya na nasa loob na niya ang malaki nitong alaga. Kakaibang kiliti ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay naa-addict na rin siyang gawin ito. Hindi niya na rin mapigilan ang sarili niya. Sa tuwing inaakit siya ni Tyler ay hindi niya na ito matanggihan. Tila ba dinala kanya sa alapaap? Mahinang ungol ni Madison dahil kakaibang pleasure nang binibigay ni Tyler sa kanya. Just moan, I want to hear it. Wika ni Tyler sa kanya. Minulat ni Madison ang mga mata niya sa kanya tiningnan si Tyler. Pero napapikit din siya nang muli siyang siilin ni Tyler ng halik. They shared the heat that they are feeling right now. I'm coming, baby. Wika ni Tyler at mas lalo niyang binilisan ang paggalaw niya. Hindi naman na alam ni Madison kung saan ihihilig ang ulo niya. They both moaned when they reached their climax. Sa galing at bilis ng galaw ni Tyler ay sabay na silang nilabasan. Bumagsak na si Tyler sa tabi ni Madison. Ramdam na nilang malamig na sahig. I love you. Hinalikan pa ni Tyler sa noo at labi si Madison. Pareho na silang nakatingin ngayon sa kisame. Maliligo lang dapat sila pero nauwi pa sa ganitong sitwasyon. Makalipas naman ng ilang minuto ay tumayo na si Tyler sa kanya tiningnan si Madison at ang hubad nitong katawan. Nag-init na naman ang pisngi ni Madison dahil kahit na nakita na ni Tyler, ang lahat sa kanya ay nahihiya pa rin siya sa tuwing tinititigan siya nito. You're beautiful. Papuri pa ni Tyler sa kanya tinulungan na tumayo si Madison. Tinalikuran naman na ni Madison si Tyler saka siya nagtungo siya sa shower at binuksan to. Niyakap naman siya ni Tyler mula sa likod. Maligo na tayo dahil baka dito mo pa ako papakin. Anas ni Madison na kinatawa ni Tyler. Kinuha naman na ni Tyler ang isang sabon at sinimulan ng sabunan ng katawan ni Madison. Pero pinigilan siya ni Madison dahil ibang ginagamit niyang sabon. Kinuha ni Madison ang mga gamit niya at napakunot na lang ng noo si Tyler sa kanya tiningnan isa-isang iba-ibang mga products. Ginagamit mo lahat to kapag naliligo ka? Kuryosong tanong ni Tyler dahil ang gamit niya lang naman ay isang sabon o body wash pero ang mga gamit ni Madison ay napakadami. Hindi mo pa alam kung anong inuuna niya o kung saan niya ginagamit ang iba-ibang mga sabon. Napakarami naman ito kaya pala napakatagal mong maligo, anas pa ni Tyler. Naligo na lang si Madison at sinabayan naman siya ni Tyler. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na si Tyler maligo pero para bang hindi pa matatapos si Madison. Nagsabon na lang ulit si Tyler para sabay na silang lumabas ng bathroom ni Madison. Pinanood niya na lang si Madison sa paglalagay nito ng iba-ibang mga produkto para mapanatili niyang kagandahan ng kutis niya. Nang matapos ang halos isang oras ay natapos din si Madison. Alam kong kanina ka pa tapos maligo, bakit hindi ka pa nagbihis? Hihirit ka na naman ba pagkatapos?
Natawa lang si Tyler. Yun na lang ba ang iniisip ni Madison sa kanya? If you want, why not? Nangaasar namang sagot ni Tyler kaya napapairap na lang sa kanya si Madison. Tumigil ka, wag mo kong bugbugin. Aniya na mas lalong kinatawa ni Tyler. Sabay na silang lumabas ng bathroom at nagtungo na rin ng walk-in closet. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Madison. Pwede bang gumamit ka naman ng tuwalya? Takpan mo yung kaibigan mo na walang ginawa ko hindi magduyan sa tuwing naglalakad ka. Wika niya kay Tyler. You already saw this, kaya para saan pa para takpan ko? This is all yours, baby. Kindat niyang saad. Napapailing na lang si Madison at hindi na lang pinansin si Tyler. Kahit na nakita niya na ito, nakakailang pa rin na makita. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Tyler dahil pagkatapos magbihis ni Madison ay naupo na ito sa harap ng salamin at kung ano-ano na naman ang nilalagay sa mukha niya. Woman, anas na lang ni Tyler saka siya nauna nang lumabas para ma-check kung may kakainin na ba silang dalawa. Nakapagluto naman na ang mga katulong nila ng hapunan nilang dalawa. Paki-ready mga pagkain sa pool, utos ni Tyler sa mga katulong. Tumango naman ang mga katulong at sinunod kaagad ang utos ni Tyler. Ang laki ng pinagbago ni Sir Tyler. Anas pa ng isang katulong dahil hindi sila sanay na makausap si Tyler sa malumanin nitong tinig. Gawin mo na lang ang pinag-uutos niya kung ayaw mo marinig na naman ang malatigre niyang boses. Wika naman ng isang matanda. Nang matapos sa routine niya si Madison ay bumaba na rin siya. Nasa sofa naman si Tyler na naghihintay sa kanya. Kumain na tayo, nakaredy ng mga pagkain natin sa pool. Aniya, kinawit naman na ni Madison ang kamay niya sa braso ni Tyler at sabay na silang nagtungo ng pool. May mga lights na naman sa paligid. Kahit pala seryosong isang tao, mahilig pa rin pala sila sa romance team sa paligid. Linggong flight niyo pabalik na Korea, right? Tanong ni Tyler sa kanya pinaghila ng upuan si Madison. Sagot naman ni Madison. Ipapahanda ko yung private plane at ako na maghahatid sa'yo. Huwag mo sabihin na babantayan mo ko doon. Mabilis na wika ni Madison. Ihahatid lang kita at kapag naihatid na kita sa hotel na tutuluyan mo, uuwi na rin ako dito. Gusto ko lang masiguro na malinis at komportable ang tutulugan mo. Napakibit-balikat na lang si Madison. Hindi na lang siya nagreklamo, lalo na at isang linggo silang hindi magkikita. Gaya ng sinabi ni Tyler, inihatid niya sa Korea si Madison. Ay sa private plane sila sumakay. Sa ibang kwarto rin naka-check-in si Madison dahil yun ang gusto ni Tyler habang ang ibang mga artista ay magkakasama sa iisang kwarto. Uuwi ka rin ba ngayon o magpapahinga ka na muna? Tanong ni Madison nang makarating silang dalawa sa hotel room. Patago na pumasok si Tyler sa kwarto ni Madison dahil hindi siya pwedeng makita ng mga nakakakilala sa kanila. If you want me to stay here, then I will stay. I am just asking you para alam ko naman kung babalik ba ako kaagad dito o hindi. Nagsalubong ang mga kilay ni Tyler sa kanya, seryosong tiningnan si Madison. Napapairap naman si Madison dahil kung tingnan siya ni Tyler, akala mo gagawa siya ng hindi maganda. And where are you going? Meeting lang ang gagawin namin ngayon at bukas ang start ng taping. Kung uuwi ka naman kaagad, syempre, gusto ko na munang mamasyal kesa naman mahiga na naman ako, hindi ba? Pero kung I'll stay here and go home tomorrow so come back after your meeting. Pagpuputol ni Tyler sa sasabihin ni Madison. As expected, ano pa bang aasahan ni Madison kay Tyler? Okay, if you say so, maiwan na muna kita dito. Pagpapaalam niya, takman na sana siyang lalabas ng kwarto nang hilahin siya ni Tyler at halikan sa labi niya. Bumalik ka kaagad, mamamasyal tayo. Anas ni Tyler na ikinatango na lang ni Madison. Lumabas na si Madison ng kwarto niya at sakto naman ang pagdaan ni Lizelle. Pabida ka talaga, no? Wala naman kaming sakit para hindi ka sumama sa kwarto namin. Napaka-arte mo! Wika ni Lizelle sa kanya saka umalis. Hindi na lang pinansin ni Madison ang sinabi ni Lizelle dahil kailan ba hindi nainggit si Lizelle sa kanya? Lahat na lang ay pinupuna ni Lizelle. Pagdating nila sa conference room ay nag-umpisa na kaagad ang meeting si Gary dahil kompleto naman na silang lahat. Malapit nang matapos ang taping natin and good job everyone. You really did your part in this project and congratulations to everyone.
So sa taping natin dito sa Korea, may mga makakasama tayong mga Korean artist din. Malaking fund talaga ang kailangan ng production. At kayo ng mga artista ng Moya Entertainment, kailangan yung galingan at makipagsabayan sa mga kukunin nating extra artist dito sa Korea, okay? Madison, kailangan mo mag-aral na sumakay ng horse, kahit basic lang, dahil hindi naman patatakbuhin ng kabayo. Kailangan mo yun dahil kasama yun sa script. Nabasa mo na ba? Yes, Direk. Sagot naman kaagad ni Madison. Good. Bukas ng umagang simula ng taping natin at dapat before 7 ay kompleto na tayong lahat para sabay-sabay na tayong aalis ng hotel. Hindi ko kayo pipigilan kung aalis kayo ngayon para mamasyal. But make sure na nabasa at na-memorize nyo ng mga script nyo. You may all leave now. Lumabas naman na silang lahat ng conference room. Mamamasyal kami nila Jaime ngayon kasama si Gerald. Sama ka sa amin. Pag-aaya ni Karil kay Madison. Nakagat naman ni Madison ang pang-ibaba niyang labi dahil ano bang idadahilan niya sa mga kasama niya. Hindi niya naman pwedeng sabihin na mamamasyal siya na mag-isa o kasama si Tyler. Ano kasi? Gusto ko munang magpahinga. Kakamot-kamot pa niyang sagot sa batok niya. Are you sure? Hindi naman tayo masyadong magpapakapagod eh. Anas naman ni Jaime. No, I want to rest first. Napuntahan ko naman na rin yung ibang tourist attraction dito eh. Enjoy na lang kayo. Pagtatanggi niya sa kanya iniwan ang mga ito. Sure ba talaga siyang ayaw niya sumama? Kausapin mo Jaime. Saad ni Karil kay Jaime. Umiling naman si Jaime kay Karil. Baka sadyang pagod lang siya kaya hayaan na lang natin na makapagpahinga siya. Napanguso naman si Karil dahil ngayon lang sila may oras para mamasyal. Nakausap niyo na ba siya tungkol dun sa sumundo sa kanya na naka-sports car? Nakakagulat talaga si Madison, no? May boyfriend ba siyang big time? Kuryoso pang tanong ni Karil. Lahat sila'y kuryoso pa rin doon, pero wala pa rin naglalakas loob na tanongin siya dahil personal niyang buhay yon. Bumalik kaagad si Madison ng kwarto niya, nilibot niya ang paningin niya pero hindi niya makita si Tyler. Umalis na ba to? Hinanap niya sa bathroom si Tyler dahil baka nagsishower to. Pero hindi niya nakita kaya kinuha niya na ang cellphone niya para sana tawagan si Tyler. Pero may message na pala to. I'm at the car now. If you're done in your meeting, puntahan mo na lang ako dito. Aniya, kinuha naman ni Madison ang bag niya. Bago siya lumabas, nilibot niya na muna ang paningin niya para siguraduhin na walang makakakita sa kanya lalo na alam nilang lahat ay nagpapahinga siya ngayong araw. Mabilis na lumabas si Madison at nakikisabay sa mga lumalabas din na hotel hanggang sa makarating siya ng parking lot. Nakita niya naman kaagad si Tyler na nakasandal sa kotse, kaya nilapitan niya na ito at mabilis na pumasok. Bumuga pa siya ng hangin, sana lang walang nakakita sa kanya. Tumakbo ka ba? Tanong pa ni Tyler nang makasakay na siya ng driver's seat. Inaaya ko nila Karil na lumabas pero sinabi ko sa kanila na magpapahinga ako. Kaya binilisan ko makarating dito dahil baka makita nila ako. Siyempre magtataka yung mga yun. Sagot niya naman. Napatango na lang si Tyler saka sila umalis. Inalaan nilang oras nilang dalawa sa pamamasyal sa Seoul. Pinuntahan ng mga tourist attraction. Naka-deja vu pa si Madison dahil ginawa naman na nila Tyler ito noong unang taping nila ng Korea. Binuksan ni Madison ang bintana niya sa kanya dinama ang malamig na simoy ng hangin. Sa nakalipas na mga linggo, nawala na sa isip niya kung anong gusto niyang gawin. Ang tunay na dahilan kung bakit pinili niyang bumalik ng showbiz. Nakalimutan niya na ang lahat ng problema niya simula na magkamabutihan silang dalawa ni Tyler. Sino bang hindi malilibang kung ang kasama mo ay ang isang Tyler Moya? It's so beautiful, anas ni Madison habang pinapanood ang pagbagsak ng mga bulaklak ng cherry blossom. Isinahod niya ang kamay niya para may makuha ng mga bumabagsak na mga bulaklak. You are more beautiful that I've seen, Madison. Wika naman ni Tyler na nakatitig kay Madison. Nilingon naman ni Madison si Tyler at isang matamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Tyler nang biglang mag-slow motion ang paglingon ni Madison sa kanya. Nginitian na lang ni Madison si Tyler dahil masaya siyang na-appreciate siya ni Tyler. Maliit na bagay man yun sa ibang kababaihan. Pero iba pa rin sa pakiramdam na masabihan ka that you're pretty from the person you love. It means they appreciate your beauty. What's your favorite food sa Korea? Puntahan natin. Anas ni Madison habang naglalakad na silang dalawa ngayon.
Magkahawak kamay silang dalawa at parang bata naglalakad si Madison. I'm not into Korean food, too spicy. Aniya, napanguso naman si Madison dahil kung may gusto man si Tyler, titikman niya rin sana yun. Seafood na lang? Tumango naman si Tyler sa kanya kaya wala silang ibang kakainan na restaurant kung hindi seafood. Mahilig din naman sa seafood ang mga Korean, kaya hindi sila mahihirapan na maghanap ng seafood restaurant. Gusto sanang pumunta ulit ni Madison sa palasyo ng Korean Dynasty, pero baka maagaw na naman nila ang atensyon ng mga turista. Puntahan muna natin yung Bokchon Hanok Village, saad ni Madison na mabilis namang sinang-ayunan ni Tyler. Kahit na ilang beses na rin siyang nagpapabalik-balik ng Korea, ay hindi pa rin niya napupuntahan ang mga pasyalan dahil nakatuon lang ang atensyon niya sa business. Kapag natapos na ang business meeting niya ay bumabalik na siya kaagad ng Pilipinas. Pinuntahan nilang dalawang sinabi ni Madison at nilibot ang lugar. Nakatitig lang si Tyler kay Madison habang masaya itong pinagmamasdan ng magandang lugar. Para siyang batang tuwang-tuwa na ipinasyal din ng mga magulang. Kumikislap ang mga mata niya dahil sa pagkamangha niya sa lahat ng mga pinupuntahan nila. Kalahating oras din silang naglakad-lakad sa village. Hanggang sa may isipan na nilang maghanap ng restaurant dahil ramdam na ni Madison ang sakit ng mga paa niya kakalakad. Bago tayo umuwi, puntahan naman muna natin yung tower dito. Don't worry, all the places that you want to visit, let's visit it. Napangiti naman si Madison dahil lahat ng gusto niya ay binibigay ni Tyler sa kanya. Nang makahanap na sila ng restaurant na malapit lang sa kanila, ay nagtingin na siya sa mga menu, pero napapalunok na lang siya sa presyo ng mga dishes nila. Nilibot ni Madison ang paningin niya sa loob ng restaurant. Sa itsura pa lang niya alam mo namang mamahalin. A luxurious hotel and restaurant. What do you want, love? Tanong ni Tyler. Tiningnan naman na muna ni Madison ang waiter na naghihintay ng order nila. Kahit ano naman sabihin niya ay hindi siya maintindihan ito. Wala bang mas mura dito? Ang giginto ng mga pagkain wika niya. Bahagya pang natawa si Tyler. Hindi ba dapat at ang mga katulad ni Madison ay hindi nagrereklamo kapag dinadala sila sa mga fancy restaurant? Pero bakit parang kakaiba si Madison sa kanilang lahat? Sa tingin mo, idadala kita sa mga mumurahin na restaurant? Paano kung mura nga pero hindi ka naman safe? Huwag ka na magtipid sa pagkain, lalo't mahalaga yun sa health mo. Just order what you want. Napairap na lang si Madison. Bakit nga ba siya magtitipid? Si Moya na ang kasama niya. Isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa Pilipinas. Namili naman na si Madison ng mga pagkain niya sa kanya sinabi ito sa waiter. Nang matapos nilang sabihin ang mga order nila ay umalis ng waiter para asikasuhin ang mga order nila. Ang mamahal na mga pagkain dito, okay lang naman sa akin kahit saan tayo kumain But it is not okay with me. Don't think too much about money. It's on me. Napakawalang kwenta ko namang asawa kung dadalhin lang kita sa mga karinderya. Hoy, hindi naman. Okay lang sa akin kahit saan. Malinis naman ang luto ng mga nasa karinderya. Kung sa bagay, kung ako sanay kung saan-saan kumakain, ikaw pala hindi. Magkaiba nga pala tayo ng tiyan. Nahihiya si Madison kapag dinadala siya palagi ni Tyler sa mga mamahaling hotel at restaurants. Lalo na't hindi naman siya madalas idala ni Rohan sa mga ganitong klaseng lugar. Hindi lang siya siguro sanay sa ganitong treatment. Iniisip ko lang din ang kalusugan mo, Madison. Makakatipid nga tayo pero paano naman kung sa ospital ang diretsyo mo? Di mas napamahal hindi ba? Napatango na lang si Madison sa kanya. Iba talagang pakaramdam kapag galing ka sa toxic relationship tapos napunta ka na sa healthy relationship. Napangiti na lang si Madison. Sana lang hindi magbago si Tyler lalo na kapag nasanay na siya sa princess treatment ni Tyler sa kanya. Here's your order, ma'am and sir. Please enjoy your stay and your food. Nakangiting wika ng waiter. Nginitian naman ni Madison to pabalik. Anong oras ka aalis bukas? Tanong ni Madison habang naglalagay siya ng mga pagkain sa pinggan niya. Are you still want to know about what happened last year? Biglang tanong ni Tyler. Napatingin naman sa kanya si Madison pero mabilis ding umiwas. Nakalimutan niya ng tungkol doon. Naging payapang isip niya nang makalimutan niya kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit siya lumapit kay Tyler. Napatikim pa si Madison dahil hindi niya alam kung paano ba niya sasagutin si Tyler. I still want to know about that, of course. Aniya kahit na ang toto'y parang kinalimutan niya na yon
dahil kay Tyler. Naito niya ng buong atensyon niya kay Tyler, lalo na sa nararamdaman niya para rito. Bakit mo pala naitanong? Na-trace na ng pagmamayari ng cellphone na ginamit sa pag-video sa yung scandal niyo ng dati mong leading man. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Madison si Tyler. Nakalimutan niya ng tungkol doon pero patuloy pa rin palang nag-iimbestiga si Tyler. Bigla tuloy nahiya si Madison. Are you telling the truth? Tila ba hindi pa rin naniniwalang wika ni Madison. Of course, for my wife, I can do anything. Nagmatch ba sila ni Lizelle? Tanong niya kaagad dahil nung nakaraan na-trace nilang location. Number ng ex-boyfriend mong na-trace. Cellphone niyang ginamit para i-video ka. Hilaw na natawa si Madison. Ano pa nga bang aasahan niya? Magkasabwat silang dalawa ni Rohan sa lahat na nangyari sa kanya. Paano to nagawa ni Rohan sa kanya? Ang akala pa naman niya minahal talaga siya ni Rohan. Pero bakit parang ginamit lang siya nito para umangat din siya? Hindi maiwasan ni Madison na hindi makaramdam ng kirot sa dibdib niya. Dahil wala nang sasakit kapag tinrider ka ng taong minahal at inaasahan mong sasamahan ka sa lahat. You okay? Tanong ni Tyler dahil bigla na nag-iba ang mood ni Madison. I'm okay. Pilit niyang initian si Tyler kahit na nasasaktan na siya. Umaasa siya na walang kinalaman si Rohan sa video scandal niya. 2 years din silang in a relationship, kaya hindi siya makapaniwala na nagawa ito ni Rohan sa kanya. Ano bang nagawa niya sa kanila? Parehong mahalaga sa kanya si Rohan at si Lizelle, kaya hindi niya maisip na sila pang gagawa ng paraan para pabagsakin siya. I saw your video too and I can't watch it. Tila ba kasalanan pa ni Madison na hindi kayang panoorin ni Tyler ang video nila ni Daryl. Hindi na lang inimika ni Madison si Tyler dahil mas nangingibabaw sa kanyang pagtataksil sa kanya ng kaibigan at ng boyfriend niya. Si Lizelle at Rohan na lang ang meron si Madison. Pero tinalikuran pa rin siya ng mga ito't gumawa ng paraan para pabagsakin siya. So, what's your plan? Tanong ni Tyler. Hindi ko pa alam. Hihintayin ko na lang ang tamang pagkakataon para sa akin. Hindi ko palalampasin ang ginawa nila. Hahanap lang ako ng sapat na ebidensya para mapatunayan ko ang sarili ko't maipakita sa lahat ng tao na silang dalawa ni Rohan ang manloloko. That's good to hear then. Just remember that I am always here to support you. Napangiti naman si Madison. Hindi niya alam kung paano ba niya magagawang lahat ng paghihiganti niya laban kay Lizelle at Rohan kung walang tulong ni Tyler. Thank you. Matamis niyang initian si Tyler saka sila kumain. Matapos nilang kumain ay makapagpahindag ay pinuntahan naman nila ang sikat na tower sa Seoul. Mula sa itaas ay kitang-kita nilang napakaganda at napakalawak na Seoul. Iba-ibang kulay ang makikita mo sa paligid. Maging ang mga nagtataasang building ay makikita mo dahil napakataas ng pagkakatayo ng tower nila. Ang sabi nila kapag nandito ka raw sa tower at may nakitang shooting star at humiling ka, matutupad ang gusto mo. Wika ni Madison habang nakatingin sa kalangitan na para bang naghihintay na may bumagsak sa mga bituin. Tiningnan naman ni Tyler ang kalangitan. And you believe that? That is for kids only. Wika niya habang nakabulsan dalawa niyang kamay. Napaismid na lang si Madison dahil napaka-killjoy naman ni Tyler. Hindi naman masama kung maniniwala ka, hindi ba? Oh, there's a shooting star. Turo ni Madison. Mabilis namang tiningnan niyo ni Tyler sa kanya marina pinikit ang mga mata niya. Napatitig naman sa kanya si Madison, pinipigilan na hindi matawa dahil lang akala ba niya hindi naniniwala. Sa shooting star si Tyler. Nang imulat ni Tyler ang mga mata niya, iuna niyang nakita ang mga mata ni Madison kaya mabilis niyang iniwas ang paningin niya. Akala ko ba hindi ka naniniwala? Mas mabilis ka pa sa akin humiling ha? Nangaasar niyang saad. Napatikim naman si Tyler saka siya humarap sa glass. Wala namang masama kung maniniwala, hindi ba? Aniya kaya natatawa sa kanya si Madison. Anong winish mo? Kuryoso pa niyang tanong. That I hope someday you will get the peace you deserve, the happiness and the justice you want. Nawala naman ang mga ngiti ni Madison. Seryoso na siya nakatingin kay Tyler ngayon. Siya naman ang umiwas ng paningin kay Tyler. He really did that? Hiniling niya yun para sa kanya? I'm okay, huwag mo akong isipin. Nahihiya niya saad. Inaasar niya si Tyler pero hindi niya akalain na siya palang iniisip ni Tyler. Is he really in love with Madison?
I know you're okay but not inside. Sino magiging okay kung pinagtaksilan ka ng taong minahal mo? Napabuntong hininga na lang si Madison, saka siya mapait na ngumiti. Hindi niya yata may tatago kay Tyler ang tunay na nararamdaman niya. Nilapitan na lang ni Madison si Tyler sa kanya to niyakap. Itinago niyang mukha niya sa dibdib ni Tyler. Niyakap naman siya ni Tyler pabalik at hinaplos ang likod niya. Nararamdaman ni Madison ang panunubig ng mga mata niya dahil sa comfort na natatanggap niya kay Tyler. Hindi niya akalain na matatanggap niya ang ganitong treatment. Thank you for everything, sincero niyang wika. Hindi naman sumagot si Tyler, hinalikan niya na lang ang ibabaw ng ulo ni Madison. Gusto niyang mabawasan ang sakit na nararamdaman ni Madison dahil alam niya kung anong pakaramdam ng pinagtaksilan ng taong inaasahan mo. Ang taong hindi mo inakala na magagawang pagtaksilan, sila pa yung magagawa kang saktan. Everything will be alright. Ako nang bahala sa kanila. All you need to do is continue your happy life. And your career and focus on yourself. Matamis na napangiti si Madison sa mga sinabi ni Tyler. This is her need. Ang bagay na gusto niyang makuha kay Rohan noon pero hindi niya nakuha dahil iba na palang tinatrabaho ni Rohan. Wala siyang nakuhang kahit na anong comfort mula sa mga taong pinapahalagahan niya. Walang taong handa siyang tulungan. Tinalikuran siya ng lahat. Pero tinanggap siya ni Tyler at taong kailanman na hindi niya naisip na mahihinga ng tulong. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Madison kay Tyler. Pakiramdam niya ay nagiging payapang isip niya sa tuwing nandyan si Tyler. Sa tuwing nararamdaman niyang mainit nitong katawan, ang mahigpit niyang yakap at ang halik niyang dadalhin ka sa ibang mundo. Ano kaya mangyayari kay Madison sa taping nila dahilan pari kagalit ni Tyler? Anong malalaman ni Gary na labis nitong ikakagulat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.